Kamakailan lang ay na-discuss na natin ang Winner X na na-release na nga ito sa Pilipinas at hindi rin sa nagagayong panahon ay ipinagkumpara natin ang Winner X, ang pinakabago sa underbone racing category dito sa Pilipinas at ang tinaguriang King of the Underbone which is the Suzuki Raider FI. Pero alam naman natin na pagdating dyan sa mga ganyang category, may isa pang contender na talaga namang sikat at talagang gustong-gusto rin ng mga tao. At ito na nga, ang Yamaha Sniper 155. So sa puntong to, ang ipagkukumpara natin is the Sniper 155 that's been existing in the Philippines ng ilang taon na. At syempre, ang bagong salita pero hindi rin magpapahugi sa angas, ang Honda Winner X. Alright, review tayo ng mga presyo mga brother. Sa Winner X, meron tong tatlong variant. Yung standard ay nagkakahalaga ng 123,900. Yung ABS Premium ay nagkakahalaga ng 129,900. Habang yung ABS Racing variant ng Winner X ay nagkakahalaga ng 131,900. Habang si Sniper 155 naman ay nagkakahalaga ng 123,900 para sa kanyang standard variant. At yung kanyang top-of-the-line R version naman ay nagkakahalaga ng 129,900. So essentially, pagdating sa presyo, parehas na parehas yung dalawang to. Meron lang isa pang higher level or higher variant si Winner X na papalo ng over 130,000 pesos. So pagdating sa looks, ito kasi subjective to kaya hindi natin masyadong tinatakil pagdating sa mga ganitong comparison. Depende talaga yan kung anong trip mo. But parehas ang motor, makikita nyo yung ergonomics niya o yung datingan ng riding position niya, halos parehas lang yan. Ang mapapansin na lang natin, si Sniper 155, pagdating sa harap, mas maninipis at mas maangas, mas aggressive para sa akin yung dating nung kanyang mga daytime running lights at yung kabuuan ng headlight assembly. Yung parang may pagka-mysterious effect pero maangas. Habang si Winner X naman, mas litaw yung kanyang headlight assembly, mas talagang nakikita mo, mas may presence. Pagdating naman sa gilid, actually, parehas ng motor na to is faired. Ibig sabihin, may mga fairings na nakatakip dun sa mga engine assembly natin at sa pinaka-frame. Sa unang tingin, masasabi mong para silang magpinsan in terms of the flows of the line, in terms of the overall design, at yung mga accent. Kumbaga, it will really just boil down dun sa mga minute details na makikita mo dun sa motor. Ipo-point out ko na rin, ang headlight assembly ng Sniper 155 ay nandun sa parte ng manibela, habang si Winner X naman is nandun sa pinaka-front fairings niya, dun sa baba na banda. So again, hindi na natin masyadong pag-uusapan yan. Kanya-kanya na lang yan ng trip. Pero ang definitely na pag-uusapan natin is yung makina. For the Winner X, this has 149cc liquid-cooled single-cylinder dual overhead cam. At ito naman ay nag-generate ng power na 15.4 horsepower at ang torque naman niya ay 13.5. Meron tong 6-speed manual transmission and take note, meron tong assist and sleeper clutch. Ngayon, kung ikukumpara natin siya sa Sniper 155, mas malaki ng onti ang displacement ni Sniper dahil meron na tong 155cc engine. Single cylinder, 4-stroke, 4-valve, pero ang kinaibahan ni Sniper 155 is the fact na single overhead cam si Sniper 155. So ano nga ba mas okay? Dual overhead cam or single overhead cam? Ito mga brother, I'll be talking in general. Sa dual overhead cam engine, mas magaan yung valve train niya na mas nagre-resulta sa better performance sa lower end ng power band natin. Habang naman ang dual overhead cam is mas efficient siya, mas nakakapag-develop siya ng torque at horsepower sa mga higher levels ng ating power band. Pero kahit na single overhead cam lang si Sniper, the VVA or yung variable valve actuation, we can say that incompensate for it dahil meron niyang dalawang cams drive intake. Isa sa low and mid RPM at isa naman pagdating sa higher RPM, nagsaswitch yan depende sa riding condition. So,
Siguro in terms of power delivery, masasabi ko sa dalawang motor na to, especially for Sniper 155, hindi mo mahalata yung advantage ni Winner X being dual overhead cam, tapos si Sniper ay single overhead cam dahil may VVA technology si Sniper 155. And take note, na Sniper 155 also comes with assist and sleeper clutch. Now, in terms of power delivery, mas malakas ang power delivery ni Sniper 155 peaking at 17.8 horsepower. Mas malakas din ang kanyang torque at 14.4. So masasabi natin na pagdating sa overall power delivery, mapahatak yan, or sa higher speeds, mas magde-deliver si Sniper 155. Kung yun ang importante sa'yo, then that is something that you should consider. But kung i-consider din naman natin ang ibang effects ng makina at ng power, mas tipid naman sa gas si Winner X dahil reportedly, according to the World Motorcycle Test Cycle Standards, ang Winner X ay nagkakaroon ng fuel efficiency na 52.3 kilometers sa 1 litro. Again, mga brother, disclaimer, I am yet to test Winner X sa actual fuel consumption ko sa mismong paggamit ko. Pero sa Sniper 155, base sa aking mga paggamit, maraming beses ko nang ginamit yung motor na yan at ipinang-ride, my actual consumption ranges around 40 kilometers per liter. So, sa ngayon, masasabi natin na mas lamang sa engine consumption o mas tipid sa engine consumption si Winner X. But again, disclaimer, I am yet to test that pagdating sa aking actual na paggamit. Medyo malaki kasi yung distansya ng 52.3 kilometers per liter ni Winner X kumpara sa actual usage ko na 40 kilometers per liter ni Sniper 155. Pagdating naman sa brakes, mga brother, parehas to ay merong front and rear disc brake, which is good, especially for the type of motorcycle na ikinukumpara natin ngayon. Pero ang malaking advantage pa rin ni Winner X is this motorcycle having that ABS function, anti-lock braking system. Napaka-importante yan, lalong-lalo na sa mga motor na ganito kabibilis at napakasarap ihataw. There are rumors that there will be a Sniper 155 with ABS functionality that will be released, but we don't have an official word yet or official announcement from Yamaha as to if and when that will come to the Philippines. So sa puntong to, lamang si Winner X dahil sa kanyang ABS functionality when it comes to comparing their brakes. Pagdating sa gulong, parehas na parehas ang dimensions sa itong dalawang na to. Parehas na kamags, parehas tubeless. And what we have is 90/80 by 17 in front and 120/70 by 70 naman pagdating sa likod. Sniper 155, I've used that pagdating sa track, all stock as in racing track, mga brother. And wala naman ako masabi pagdating sa kapit ng gulong yan. Talaga nasubukan na natin yan pagdating sa mga banking natin at sa racetrack pa natin sinubukan. Winner X, antabayanan nyo dahil I have a schedule to test the Winner X sa racetrack. Yes, mga brother, talagang testingin natin ito sa racetrack. Yung kanyang power, yung speed, at saka syempre yung dependability when it comes to cornering. Kaya abangan nyo yan, yung feedback na yan sa channel na to. Pagdating naman sa features, mga brother, the Winner X, gaya na nasabi natin, meron tong assist and sleeper clutch, digital meter na rin na masabi natin very functional and practical dahil kita natin ang mga importanteng information while riding. Naka-smart key system na rin to. So in essence, it's keyless at talaga na-lock natin yung handlebar using the smart electronic system. And isa pang bonus yan is meron na tong anti-theft alarm and answer back system. Ang fuel tank capacity ni Winner X is 4.5 liters. Kung pupunta naman tayo kay Sniper 155, yes, digital panel na rin ang meron tayo dito. Different style pero masabi natin very functional, very modern din. Ang wala kay Winner X na merong features naman si Sniper is the Y-Connect. Although admittedly, ako personally for me, I can do away with the Y-Connect so long as I have all the functions of my motorcycle present dun sa aking digital panel. Lamang naman pagdating sa laki ng tangke, itong si Sniper 155 ng halos 1 litro dahil ang gas or ang fuel capacity ni Sniper 155 is at 5.4 liters. So sa iba, malaking bagay yan, especially pag nag-long ride ka. Pagdating naman sa pinaka-dimension, mga brother ko, itatanong nyo, ano ba ang maswak pagdating sa shorter riders? Parehas lang sila ng seat height. So both motorcycle, the Winner X and the Sniper 155,
has a seat height of 795 millimeters at magkasing bigat din sila at 119 kilograms. So, ilan lang yan mga brother sa mga puntong gusto nating ihatid sa inyo at ikumpara when it comes to the spec sheet. Again, pagdating sa more information when it comes to the actual performance ng power, riding ergonomics, cornering capabilities ng Winner X. Yan lang ang ilan sa mga abangan yung video dito sa motor ni Juan dahil nakaschedule na tayo na gamitin yung Winner X sa track at after that, gagamitin naman natin sa real-life riding kung saan-saan natin dadagin yung motor na yan. Kaya antabayanan nyo para siguradong masulit ang pagbili nyo. For now, mga brother, ano nga ba ang masulit para sa inyo? Especially after hearing itong mga specs at mga features na meron. Is it Winner X o is it Sniper 155 ang motor na para sa'yo? For more comparison videos, motorcycle news, updates, and tips, be sure na nakafollow kayo sa lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Facebook, YouTube, and Instagram. To your next video, mga brother!